Nito ng kabundukan ng Sierra. Grabe sa bypass road oh. Ang ganda ng daan. Bypass road ng Gunaco. Dito na tayo sa kamera, malapit si Tatay Uwi oh. So yan, nasa Naga City tayo. So 2 oras mabubulin natin. Ganun pala yan oh, lawak. Grabe, riyan sa Legazpi Albay. Alas 4 kami dumating ni Tatay dito. Kaso lang kitang kita na. Grabe, ang ganda. Doon pala karagatan. Kabundukan dito. Matatagpuan ito sa palibot ng Bulkan Mayon. At huling pagsabog. Ayan yung sticker natin. Nakapag-subscribe no. So bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yan para nasabayan tayo ng Antipolo. Pagas muna tayo bago tayo mag-rides papuntang Bicol no. Mayon Volcano. Yan. Yung kuntang ko. Yun, full tank to full tank. 180 lang yung full tank, pero may laman na unang pagas natin. Yun, 54 lang yung litro dito sa Antipolo. 3.2 yung na-charge. 180 pesos lang, medyo murang gas ngayon. Update tayo kung magpagas tayo, ilang bis tayo magpagas papuntang Bulkan Mayon no, sa Bicol Albay. Yan. Ayun. Good morning. Yan, rides tayo ngayon papuntang Bulkan Mayon ng Bicol no, Albay no. Bisitahin natin yung kasi sa libro lang natin nakikita yun. So yun, ang nag-accept lang ng challenge natin ay Tatay Uwi. Meet up natin ngayon, nandito daw sa McDo, simbahan ng Antipolo. Yan ang simbahan ng Antipolo. Dito yung namin starting place. Yan, ito McDo ito. Ito sa Tatay. Baka nag-almusal pa yun. Ayan, habang hinintay natin si Tatay. Sa Bulkan Mayon yung natin, yung rides natin, yung starting point natin nasa simbahan. Dito tayo mag-start sa na to. So ayun, papuntang Bulkan Mayon sa Bicol Albay is 9 hours and 47 minutes. So meron siyang 449 na kilometer. So depende sa takbo natin kung mabagal o malubak yung daan. So siyempre babagal tayo. So time check, 1:39 ng umaga. Darating tayo dun mamaya alas 2. So yun, di lang tayo magpabilis. Medyo na si Tatay no. Ito si Tatay oh. Ba't dun siya dumaan? Ayan si Tatay Uwi, nagsimba yata. Nagkapi ka na? Nagkapi ka na? Kapit tayo dyan, malayo pa ba rin punta natin? Malayo pa? Malayo yun. Ha? Malayo yun. Ayan si Tatay. Kapi daw muna siya no. Siya lang yung maximum sa challenge natin. Medyo malayo din kasi yun. Kailangan sanayan din kasi pag si Tatay, siya yung kasama natin papuntang Baguio no. Yan, sanay na rin yan kasi nakailang Bicol na rin yan pumunta. Last na punta nila hindi ako nakasama, yung mga bangers din yun. Bakit pupunta natin pala doon, Puesta. So ay mesta din tayo sa Ligaw sa kumpare natin, dati natin katrabaho no. Invite tayo. Yan. So sa tagal-tagal ng panahon, first time namin pupunta ng Bulkan Mayon no. Kasama si Tatay Uwi. So sa libro lang natin nakikita noon. Mamaya masilayan na natin. Sana gabayan tayo ni Papa Jesus sa ating paglalakbay. Makarating tayo at makauwi ng ligtas. Yan, dito na lang siguro. Kakapi si Tatay.
Kala tayo. Yan, kakapida mo na si tatay. Dito na lang natin siya yan, no? Nasa sa Triangle Antipolo tayo yun sa bayan. Dito si tatay, oh. Pick up na kami tatay, oh. Excited, oh. So, update kami kung saan man kami hihinto o stopover. Dito kami sa Triangle ngayon. Yan to yung palatandaan ng Antipolo bayan, oh, Triangle. Burger Kings yung ano, tapat niya. At saka Max Restaurant. Yan, drive check sa amin ni tatay. Sa Lukban na kami mag stopover, oh. Mabutan kami ng umaga, mag-almusal, no? Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Sa Vulcan Mayon pa. Sana gabayan tayo ni Lord. Tatay, bye, Antipolo. Yan, good morning. Approaching na tayo ng bayan ng Pami, no? Ayan. Ayan sa Infantar yan. Yan. Time check. Alas 3:13. So, ayan, dito tayo sa Pami ngayon. Ito yung sentro niya. 7-Eleven, Caltex. Yan. Ngayon papuntang Real Infanta, Real at saka Quezon dyan. Diretso naman dito Tagbilaw. Pagbilaw papuntang Laguna. Yan. Dito tayo kasi papunta tayong Bicol, eh. Yan, update tayo kung nakakadaan, saan man tayo nakadaan ng mga bayan, no? Eh, magbibigay tayo ng informasyon kung anong lugar para pag may mag-minood sa channel natin magra-ride, alam nila kung saan sila papunta. Yan. Thank you. Dito na tayo sa Pagsanghan. Ito yung ano ng Pagsanghan, no? Landmark, yung simbahan na yun. Na? Pagsanghan. Ayan. Daanan natin yung Pagsanghan, yung landmark ng simbahan. So yan, ikot na tayo dito. Ang Pagsanghan, nasasakupan pa rin natin ng Laguna. Yan. Yan. Time check. Alas 3:36. Ayan, sa Lukban na tayo magpapahinga. Dito kami sa PTT station, oh. Every time na mag-rides kami pa Bicol, dito kami mag-stop over. Tama ko si tatay. 7-Eleven. Hindi, meron pa. Doon na tayo papagas. Yan, dito tayo sa Tayabas, Lukban. Dito tayo nag-stop over. Yung paligid niya, oh. Yung PTT gasoline station, sama natin si tatay. So yan, dumating kami ng alas 4:22 dito. Ng mga 5:20 alis kami Antimunan, Sigsag, sa Pagbilao, sa probinsya na Quezon. Doon kami next destination namin. Alis na tayo sa Tayabas, Lukban. So may tatakbuhin pa tayo ng 7 hours and 28 minutes. So meron pang 346 km, no? So mahabang-habang kwentuhan pa to. So yan, sama natin si tatay. Okay, update na lang kung saan man hinto. Time check, 5:25 ng umaga. So bago mag-alas 7, nasa Antimunan na tayo. Sigsag Road, nakapag-picture man lang doon. Isa sa kilalang Sigsag Road sa probinsya ng Quezon, no? Ang Antimunan Sigsag Road.
Ayan o, itong Sigsag Road. Dito pala, ito papuntang highway. Yan. Ito yung packet ng Sigsag Road Antimonan, no? Hindi pala doon sa kabila. Ayan pala tandaan. Yun kasi doon, pag doon kayo dadaan, ikot na kayo. Ito sa Antimonan, sa Sigsag Road. Shortcut papunta doon sa, so mas malapit ka dito, no, pag pupunta ka ng Bicol. Yun, pangatlong daanan natin dito sa Antimonan Sigsag Road, no. Una ng daan natin nung gumawa lang tayo ng Cagsawa Ruins is hindi pa tayo nagpa-vlog man, wala tayong camera. Yung pangalawa nating punta ng Philippine Loop tayo, ayan, nabablog na rin natin to. Ito, pangatlo natin punta ngayon. Yan, at least talaga tong lugar nito, kaya tinatawag to na Sigsag Road, Bitukang Manok. So yan, tignan nyo, Bitukang Manok, no. Sinabing Bitukang Manok sa Camarin Norte, medyo maano doon, pero dito sa Sigsag Road Antimonan, sa Pagbilao, Quezon, ito yan, sila rin yung nag-assist dito na nagta-traffic, yung mga lokal na residente dito. Ganito kaya twistis yung ano, kaya tinatawag pala itong ini dahil mala ano, liter in pag nasa taas titingnan mo yung lugar na yan. Ang dami mga turista dito, no? Hindi lang nagmumotor, kundi may bibisikleta. Light vehicle lang pala yung nagano dito, pwede dumaan. Pag hindi ano, hindi na pwede. Doon talaga dadaan sa mga ano na yun, highway. Yan. Tambay muna tayo, sama natin si Tatay Uwi. Ayun o, yan nyo o, pwede rin. Yan. Yan, update. Alas 6:30 ng umaga. Dito na tayo sa Antimonan Sigsag Road, oh. Kasama natin si Tatay Uwi, oh. Grabe, ganda dito. Dami ng mga riders na magdating. Yan, ganun kaganda yung ano dito, oh. Palibot. Dami ng mga riders, oh. Ganda. Dito may mga lokal mag-assist sa inyo nagka-traffic, oh. So pag ano, bibigyan nyo na lang ng barya. May iwasan yung mga pagsagian sa lugar. Pinapahinto kasi nila yan pag may kasalubong. Sila yung nag-assist sa mga sasakyan para iwas banggaan. Ayan, oh. Kasi pag walang mga nag-assist dyan, kakarambula yan, kakaroon pa ng sagian dyan kasi masyadong ano siya eh, maiksi lang siya, kaya Bitukang Manok. Palusong kasi at saka paakyat yan, delikado. Ayan, ganda ng bundok ko. 6:30 ng umaga. Maraming mga pupunta dito, mga turista din, lalo na yung mga nagbibisikleta, yung meron din mga naka 4 wheels. Yan, dito nagpipicture sila dito banda eh, nakikita ko minsan eh. Yan, yan si Antimonan Sigsag Road. Ayan, napapalibutan ng kabundukan, oh. Ano ng Sierra Madre, kabukiran, kabundukan. Yan. Ang Old Sigsag Road, naugnay ito sa probinsya ng Antimonan, Pagbilao, Quezon at rehiyon ng Bicol. Isa sa palikulikong daanan at nalilibutan ito ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang Old Sigsag Road tinatayo noong 1930s at na-develop ito noong 1969 sa pamuno ni Ferdinand Marcos. Ayan, parang nagbabadya ng ulan doon banda, oh. So pangit na lang ano. Tara. Ha? Oo nga, doon banda, may gandang panahon eh, sa Pililla. Ayun, oh. Tara. Ayan, pabikol na tayo.
Let's go! Ulanin talaga tong lugar na to, kaya expected mo na yun pag pupunta kayo ng vehicle. Uli sa ano talaga, bring your own raincoat. Yan, pinapara tayo na dahil may packet na sasakyan. Ito lang, pinapahinto na tayo para makadaan yung galing sa baba, packet ng Zigzag Road. Tayo pala, mula Maynila tayo, daan tayo ng Zigzag Road papuntang Bicolandia. So pababa tayo, sila packet papuntang Maynila. Tayo naman papuntang Bicol. Kaya tara, ay na-assist tayo ni ate oh. Ganun sila kabait at kasipag dito. 24/7 na ngayon. Thank you. Yung exit nito sa highway na, no? So mamaya pagbaba natin, padiretso na tayo pa Bicol. Yung mga nakasalubong natin papuntang Maynila yan. Medyo ingat lang talaga dito kasi madulas yung part na to, no? Medyo malumot pa nga sa gilid, oh. Yan, dito na yung highway, no? Pintang Bicol. Kanina kung di tayo umakyat dito sa shortcut na yun, dito rin tatapos natin. Ito kasi yung highway. Yan, bawal mga sasakyan na heavy ano dyan, ganito, mga cargo, bawal dumaan doon. Light vehicle lang talaga pwede umakyat doon. Pag mga heavy vehicle, di na pwede. Dapat naman tingunan pagbilaw, Quezon Province, parang open sea. Wow, pag ganito makikita mo, no? Nakaka ano ng stress, no? At ng simoy ng hangin, ang ganda ng kalawakan ng karagatan. You know, nakaka-refresh. Yung hampas ng hangin sa ating helmet is nakakabaan ng pakiramdam. Ang lamig pa ng hangin. Nandito tayo ngayon sa Antimunan, Pagbilao, Quezon Province. Yan. Yun, ganda ng sigat ng araw. Kaso lang dito banda makulimlim. Sana mga ganito makikita mo. Dito lang yan sa Antimunan, Pagbilao. Sarap, ang ganda. Ang sarap magmotor. Yun, nakakagaan ng ano pag ganito makikita mo, no? Yan, nasa tabi tayo ng dagat. Ang coastal road ng Antimunan. Ganda ng araw dun. Hindi ko akalain na meron parang karugtong to. Coastal road. Yan, sarap. Medyo maganda yung sikat ng araw dun, no? Dito panda part na to, makulimlim. Gumaka. Yan, nasa Gumakan tayo, Quezon Province. Gumaka. Ganda. Grabe sa bypass road, ang ganda ng daan. Walang ka-traffic. Ang ganda pa ng bulubundukin. Yan, pag ganito nakikita mo, ang sarap magmotor. Noon, bypass road ng Ginako. Yan. Ganda. Sarap. Ganito nakikita mo. Walang kasabay sa daan. Layo na ng tatay, Fine check. 741. Nasa bypass tayo ng Gumaka, no? Dan, ito tayo sa gasoline station. Gumaka District Office, Region 4. Full tank. Unleaded. Yan, dito tayo sa Region 4E, Gumaka District.
Gumaka, ano pa rin ng Quezon Province. Yan. Ayun, pagas tayo ulit ng 200 ngayon, full tank. 3.6 liter, no? So kanina 180. Yan, ngayon 200. So bali pagas natin 380, pero may laman pa yun, no? So nandito po tayo sa Gumaka, Quezon Province. Si tatay nagpapagas na rin eh. Ito yung ano, sa Petron tayo ngayon. Ang ganda ng ano nila dito sa Gumaka. Sa LTO pala to, LTO Transport Station. So may 5 hours pa in 43 minutes. So 261. Halos kalahati pa yung natakbo namin, no? Yan. Pa-exit na tayo ng ano, no? Babak, Quezon Province. So approaching na tayo ng Bicolandia. So next stop natin is dun sa may Bicolandia na Arco. Tapos diretso na tayo. After na natin dyan magpa-picture o kuha ng clip, BGs. Time check 8:38 ng umaga. So nasa Quezon Province pa tayo. Siguro mga ilang kilometro na lang, nasa Bicolandia na tayo, no? Ito na tayo sa Camarines Norte. Bicolandia na tayo. Kaya muna tayo dito. Mga boss, dito na tayo sa Camarines Norte. Dito rin pala tanda na papasok na tayo ng Camarines Norte. Lapag na tayo sa Quezon Province. Ayan. Hello. Grabe. Sama natin si Tatay Uwi, oh. Rambutan. 4 na oras patatakbuhin namin papuntang Bulkan Mayon, kaya challenge to. Ganda naman ang panahon, medyo mainit, wala namang kind of ano. Tara. Yun. Wala yung pagod pag may makita ko mga ganitong mga ano, landmark. So yung takboyin natin bago natin marating yung Majestic Mayon, no? Bye bye. Dapat natin ito. Yan, update tayo baga saan tayo na ano, hinto o pagdating natin sa Mayon, explore natin para makita ng mga viewers natin yung Majestic Mayon. Update tayo maya. Thank you. Pag galing kayo ng Manila, dito kayo. Ito pala yung lilikuan. Pag galing kayo Manila, yan, papuntang Matnog, Legazpi, doon papuntang Bait. Kaya yun, dito kayo kung ano, pala tandaan nyo yung Blas na gasoline station at saka ano yan, Blas parehas, B-Blas Bait yan, padiretso. So kakanan kayo pagdating dito, paglagpas lang ng ano, no, Bicolandia na Arco. Yan, tara. So may tatakbuhin pa tayong 4 hours and 32 minutes, depende pa kasi malubak tong lugar sa unahan, no? So meron pang ano, 200. Meron pa tayong 200 kilometro na tatakbuhin. 4 hours pa, 32 minutes. So yun, update na lang tayo kung saan man tayo mapahinto. Ayan, nagpagas na kami ng ano, 190. So mga 3 litro higit. Nasanagan na kami. Dito kami sa Shell nagpagas, oh. So 180, 200, tsaka 190. So ano lang, halos
500 digit lang, 570. Ayun oh, naga na kami oh. Rotonda na yun dyan, ito yung highway. Dito kami nagpapagas sa ano, Shell. Update kami mamaya kung papunta na kami ng ano, 2 oras pa higit. So meron pa yata mga 100 na titirang kilometro. So update kami pag nasa area na kami ng Bulkan Mayon. So medyo 2 hours patay. 92 kilometer na lang pala. So yun. Kanto, ito Naga City, papunta doon Naga City. Ito Paligaspi, diretso tayo. Medyo matraffic dito. Yan, papuntang Naga. Dito Talbay, Paligaspi. So dito tayo. Meron na lang tayong 2 oras na biyahe. 89 km mula dito sa proper ng Naga, no? So sa Naga ano tayo, ito yung sentro ng Naga City. Medyo matraffic na lang dito kasi dito yung lahat ng sasakyan na dumadaan eh. So huling ano na natin, pagas. So nagpagas tayo ng 190, full tank na. So halos na 10 litro na napagas natin. Is gumastos na tayo ng 570, no? Isang way lang mula Antipolo sa 449 km, no? Mula doon sa simbahan yung ano natin. Kasi pag doon na-traffic doon banda, kaya diversion kasi dito na tayo, sobrang traffic kasi. Kaya yun, diversion ang tawag nito, bypass road. Mas mapabilis tayo dito kaysa sa doon. May daanan din doon, option o choices mo naman yan. So dito na lang tayo. So yan, nasa Naga City tayo. So 2 oras mabubunuin natin. Last ano na to ngayon. Nakakapahinga natin para dito na tayo sa Bulkan na yun. Doon, dito na tayo sa highway ng ano, papunta ng Legazpi, no? Albay. So halos kulang-kulang 2 oras pa yung tatakbuhin natin. Ang ganda ng panahon ngayon dito sa Legazpi, oh. Sa boundary ng Legazpi at Naga City. Ayan. So kanina nung nandun tayo sa may Antimunan, parang ang dilim ng Kalingitan. So ngayon ito liwalas. Ngayon lang natin masilayan yung Bulkan na yun. Sana magpakita naman. Ganda lang pala yun, oh. Lawak. Grabe. Dito yan sa Legazpi Albay. Sama ng panahon din banda, oh. So nabutan tayo ng ulan, oh. Medyo mamasa tayo. Nagre-raincoat tayo kanina. So yun, nandito na tayo sa Legazpi. 48 minutes. Narating na natin yung Bulkan na yun. Yan, majestic na yun. Kahit hindi siya magpakita ngayon, basta mapuntahan lang natin. Puntahan natin bukas or next day. Yan. Ang ganda na ng ano dito sa ano, Legazpi Albay. Yung mga kabundukan. Grabe. Lamig ang hampas ng hangin. Kahit pagod puyat tayo sa biyahe. So napapawi pag ganito ang hangin na nadampi sa katawan natin, oh. Malapit na tayo, 30 minutes sa ayun na lang. Narating na natin yung ano, inasan natin makita ang Bulkan na yun since na bata pa. Sa libro lang natin nakikita, no? So ngayon
Natunghayan na natin kung gaano kaganda yung vulkan na yun, majestic na yun, no? Darangan na gayon. Yan. Takpan lang siya ng ulap. Pero grabe. Ha! Ganda! Ayan. Yung sa libro lang natin nakikita nun. Sa wakas, nakikita na natin yun. Ang personal. Yun oh. Ang taas nga pala talaga niya. So 7 minutes na lang, marating na natin yan. Yun o, majestic na yan. Ayun, nagpapakita siya. Pero napapalibutan yung ano niya ng ulap, yung bandang bukana. Kaya hindi natin siya makikita yung ano talaga. Grabe, ganda. So galing tayo ng Antipono. Umalis tayo doon kanina na alas 2. So nakakarating tayo dito nag alas 4 na. Dahil nga sa marami tayong hinto-hinto, pagas, kain, din umulan din. So ngayon narating na natin yung inasam natin na nakita ng actual. Ang vulkan na yun, nasa libro lang natin nakikita nun, no? Sa mga poster, sa mga drawing. Ayan. Sa wakas, nakarating na natin. Ano? Ganda. Mapapansin nyo, maraming cruise dito. Dito yata nagpapanata. Marami yata nagpapanata dito pag mahal na araw eh. Yun, majestic na yan. Grabe. Grabe yung ano dito. Sobrang sulit yung biyahe namin. Pag ganito nakikita mo, parang nasa ibang bansa ka, oh. Grabe. Ano? Nakawala yung pagod ko. Pag ganito yung nakikita mong eksena. Ano, kung mapapansin nyo, pag ilang kilometro may cruise. Yan, nakailang cruise siguro, nasa mga 20 cruise na nakikita natin, oh. So dito siguro nagpapanata yung mga deboto, no, akit sa vulkan na yun pag mahal na araw. Ayun o, nakatala pag may jowa. Ayun, may basketball court. Ayun. Wow. Ganda. Ito pala yung pinaka-main ano niya. So dito tayo, sunod tayo dun sa ano, grabe. Woo! For the first time, narating ko na yung mga ganitong lugar, no, na ngayon mo lang makikita. Ang dami palang tao din dito. Ano ka tayo? Sige, dyan ka na. Grabe, ito yung palibot dito. Ang ganda ng ano. So hindi lang natin nakikita, pero ang ganda ng bungad. So may parking din pala dito sa mga motor dito banda. Wow, organize yung ano dito. May basurahan, may tambayan din ng mga kubo-kubo. Solar yung ano nila, ginagamit nila. Maganda. So kompleto, no. Not sure kung may entrance dyan, kung papasok ka papunta doon. Tara, libutin natin kahit saglit lang. Yun, ito yung nabutan natin ngayon. Parang nasa Baguio tayo. Grabing ulap. Hindi natin makikita yung nadaanan natin kanina. Dyan tayo tuman sa baba. Yan. Yung bulkan may hindi na natin makikita. Grabe na ng ulan. Sayang. Wala ng ulan, lugi, masyado. Wala palang entrance dyan. Yun lang, lumakas pa. Meron sa entrance. Lugi naman ang ulan, bago.
Ilang oras biyahe natin tayo? Parang pagod si tatay, oh. Grabe, 2 o'clock tayo nag-umpisa eh. Oh, alas 2 daw kayo malis doon sa simbahan. simbahan ng Antipolo. So alas 4 kami dumating dito. Sakto din sa 12 ang buwan, di mga ano na. sa 14 party hours. ng ito yung party ng Bulkan Mayon. So yan, madilim. 14 hours. Ito yung palibot niya. Tama-tama pagdating natin, iniulan, no? So balik na lang tayo bukas o sa Monday para makakuha natin si Mayon Volcano. Yan. Hindi makita. Pag Hindi makita ang sobrang pag niya. Kaya videoan ko. Ayun, no, hindi ko makikita. Yung taas na yun, dan yung volcano eh. Hindi siya papakita dahil sobrang taas ang pag maulan pa. So balikan natin. Ayun. Grabe. Grabe yung ano namin ni tatay. Halos 12 oras kami sa lansangan, no. Makita lang yung volcano tapos ito yung nabutan. Grabe, oh. Ito yung ano ng ano, Bulkan Mayon, oh. Yung overlooking niya. Ganda. Wala na yung pag. Yan na yung nakikita natin, oh. Sobrang ano. hintay tayo. So wala na ulan eh. Oh, grabe, oh. Ang ganda, no. Ang patag ng mga kabundukan. Di doon karagatan na. Grabe. Tingnan natin kung magpapakita ba yung Bulkan ba yun sa taas? Wala. Ay pa rin magpapakita. Grabe, oh. Alas 4 kami dumating ni tatay dito. Kaso lang, hindi namin makikita yung Bulkan Mayon dahil nga sa Pag sobrang pag. So umalis kami sa Antipolo simbahan ng alas 2 ng umaga. Dito kami ngayon sa tabako ng Gaspial Bay. Ganda ng ano, ng kabundukan, no? Sobrang patag. Dito tayo sa taas ng Bulkan Mayon yan. Hindi lang nagpapakita dahil nga sa sobrang pag. Ayan, si tatay uwi. Kasama ko. ligpit. So kung may time man tayo, next day bago tayo uwi ng Manila, baka kita tayo ulit dito para makuha natin si Bulkan Mayon na Ito nakikita mo. So hindi natin nakuha ng malapitan yung Bulkan Mayon, no. Balik na lang tayo, no, other day, bukas o sa Monday early morning. Yun, no. May magandang spot pala doon tayo. ito yung bahay ng kumpare natin, oh. Hindi na tayo nag-rent ng bahay kasi pesta naman. Yan, ito yung kwarto namin. Salamat sa pag-invite. Yan, aircon namin, oh. Ang lamig dito. Ito yung CR. Sobrang ganda dito, oh. Sinsyado na yung kumpare ko. Yung kama namin, dito kami tulog tatayo. Dito kami sa balkonahin nila. Dahil pista ngayon, maraming ano. Hindi ko ano kung artista na yan eh. Dami na pa-picture dyan eh. Dami mga namimesta dito. May manood tayo doon ng ano, koronasyon. Ayan. Bahay ng kumpare natin. Yaman na. Yan, dahil sa pagod tayo sa rides. So dito naman tayo sa ano, magpa-chillax sa Rendigi Swimming Pool Resort. So 150 yung entrance sa mga adult, tapos 70 sa mga bata. Tara, pasukin natin. Explore natin yung area kung gaano siya kaganda. Bukal pa lang ano na to, tubig galing sa bundok. So palamig muna tayo sa lugar nito, masyadong mainit na. Yan. Medyo hindi ginagamit masyado yung area na to. Medyo mababa lang siya. So medyo may down-down lang sa konti. Pero malamig daw ang lugar na to. Tama-tama pang pa-chillax lang. Running water pala to, mga boss. So dito medyo malinis, dito tayo. Yan. Yan, running water. Galing sa bukal na tubig. Medyo malalim. Halos mga 8 to 10 feet din to. Yan. May mga libre naman yung cottage.
yung entrance lang babayaran. Tapos may CR tayo, bisanan. Ayun, maganda din oh. Yun oh. Ito yung ano niya, running water. Bali yung tubig nito, tubo lang siguro pinanodaan dito. So yun, ito nagano yung tubig yan, madali papunta doon. You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on. On your chest, you could beat the world, you could beat the war, you could. Yun, pista ngayon dito sa may lugar na to, sa Ligaw Albay, sa Barangay Barayong. Yan, dito kami ngayon. Ito yung bahay ng kumpare namin, no? Dito kami natutulog kagabi. Sa punta kami ng Vulcan Mayon, siya yung guide namin, si paring Herman Rebilla. Ito kami sa Mayon, Volcano. Tapos ngayon ang pista ng Barangay Barayon, Ligaw City, Albay. Yun o, daming banderitas, no? Ganda ng mga bahay dito. Ano? Ay, natit kami pag nasa Mayon na. Barayon, nakikita na natin yung ano na Vulcan Mayon, no? Nagbubuga ng as or usok. Grabe, ganito kaganda sa lugar na to. Puntahan natin ang malapitan yung Mayon na yan. Makita natin kung malapitan, kung gaano siya ka ganda. O dito kasi hindi natin maano kung anong kulay niya, o maabo ba o maputi. Yan, nakita natin mamaya. Sama natin pala si paring Herman Rebilla, siya yung mag-guide sa atin. Bali dito Barangay Barayon siya, Ligaw City, Albay. So siya nag-invite sa atin sa piyesta nila. Kaya so kaya naman tayong umayaw for the first time na pupunta ng piyesta. Previously na napunta na ako sa kanila pero hindi piyesta yun, nung gumala lang ako sa Cagsawa Ruins. So ngayon, wow, ang ganda ng majestic mo yun, no? So pag ganito makikita mo, no, napapahawi yung pagod mo at puyat. Majestic mo yun, Mandaragang Bagayon. Grabe ganda, sabayan pa ng sikat ng araw, oh. Ang ganda, grabe, ang sarap magmotor. Dito mo na pag nasa tuktok na ng bundok, no? Ito nakikita ang tanawin, no? Grabe, oh. So lahat ng pagod at sakripisyo sa pagmumotor mapapawi talaga. Tapos ito pa yung nakikita mo, medyo na ilang kilometro pa tayo dun sa lugar na yun, no? So yun ang pupuntahan natin ng malapitan. Sikantahan natin na pupunta dun sa Vulcan Mayon dahil kahapon nabutan tayo ng malakas na pag-ulan, no? Kaya hindi natin na-cover ng maayos. So ngayon, ganda ang palibot niya. Matabunan na yan. Okay, sana mabutan natin na hindi na natakpan ng mga cloud. Ito, nakunan ko na eh. Ayun, tara. So yan, binalikan namin. Sama natin si paring Herman Rebilla sa si tatay. Kahapon nung umakyat kasi tayo, medyo ang sobrang pag, hindi lang cloud, pag siya. Kaya yun, ayun, makukunan na natin ng magandang anggulo yung majestic na yun, no? Grabe, pag mga ganito makikita mo, talagang mapapawi lahat ng mga pagod at puyat mo, especially sa mga group rider, no? Mga rider na mahilig sa nature, adventure.
Pag ganito makikita mo, ang ganda ng magmotor, ang sarap magmotor, yun o. Grabe oh. So lahat ng pagod at sakripisyo sa pagmumotor mapapagi talaga. Tapos ito pa yung nakikita mo, ano na to. So ilan lang yung mula dito sa daan sa baba, ilan lang yung nakatira doon sa pakwat mula doon sa Bukana, no. Hindi ka gano'ng karamihan na nakatira dito sa barangay o sa palibot ng Bulkan Mayon. Yung Majestic Mayon, yun o. Kahapon kasi hindi masyado nakikita, pero ngayon grabe yung tanawin. Sana magpakita naman sa atin yung Bulkan Mayon. Ay, natakpan pa rin ng ano. Hanggang dito lang yung mga tourist pag pupunta ng Bulkan Mayon. Kala ko nga pre, yun ang Bulkan Mayon eh. Medyo mataas din eh. Ito pala oh, tatatakpan lang mamaya, sana maano na yan. Grabe yung tanawin oh. Ang ano ng tanawin mula doon no, ang mga kabundukan. So kahapon kasi pumunta tayo, medyo ano siya, medyo maano yung ulap, yung tag nun, yung cloud. Kaya tatakpan. Yan, kitang kita na. Grabe, ang ganda. Doon pala karagatan, kabundukan dito. Pag mga ganito makikita mo, no. Grabe. Pero yung charge, may bayad pala dati kasi sirado ngayon. Yan, no. Entrance fee 0 to 5 year old, walang student, adult. Ngayon, screenshot nyo na lang. Pero sirado ngayon yung ano, platarium ngayon. Yung charges pala dati, ngayon sirado. May bayad pala dati pagpapasok ko dyan. Sa kapilya tayo ngayon ng ano, Bulkan Mayon. Yung kapilya niya. For the first time, nagpapakita na si Majis. Wala pa siguro ngayon, 2,000. Mayon no. Naka-adventure. Ano pa, damo? May mga damo, oh, palibot niya masyado. Mga kahoy. Yung Bukana talaga, yun, patay talaga yun doon. Yan, sunog. Yan, nagpapakita na yung ano, Buong-buo na. Mandaragang Magayon, Majestic Mayon. Ang Mayon Volcano ay isang strato volcano. Matatagpuan ito sa lalawigan ng Albay sa rehiyon ng Bicol, Isla ng Luzon. Kilala ito sa perfect gold at isa sa iconic magagandang bulkan sa buong mundo. Dinarayo ito hindi lang lokal na turista kundi international na turista. Ganun pa man, ay tuturing isa sa pinakamalaking bulkan sa ating bansa. May mahabang kasaysayan ang pagsabog nito. Ang unang pagsabog ng bulkan noong 1616, mula noon mahigit 5 pagsabog ng naidokumento. Ang pinaka-worst na pagsabog ng bulkan noong 1814, kumitil ito ng mahigit 1,000 katao at sinira ang ibang bayan ng Bicol at palibot ng Bulkan Mayon. At huling pagsabog nito noong March 2018. At sa ngayon, wala namang indication ng pagsabog nito. Ito pala yung kantin nila. Pag pupunta kayo ng Majestic Mayon sa Bulkan Mayon. Ganda, ang linis. Yan. So, may sticker tayong dala. Didikit tayo ng sticker para pag makabalik man tayo, mano natin. Mataas na. Yung hindi sana na ano masyado. Dito natin kasi wala masyado. Padikit. Hindi na nagpapakalam. Ayan. Ayan yung sticker natin. Aspal. Sarap. Grabe. Kasilayan talaga natin yung nasam natin na masarap sa pakiramdam pag nakikita mo yung ganun, no. Napatawi yung ano, pagod at puyat. So yun, isang rider na mahilig sa isang adventure or nature lover. So yun, ang ganito makikita mo, panatag yung ano mo, kapanatagan ng
isipan, puso, yan. So yun, wala daw indication na pagsabog o babala ang vulkan na yun. Kaya yun, enjoy lang natin sa lahat ng nagbabakasyon o magka-adventure o nature lover. Pag pupunta ng vulkan na yun, punta na kayo. Welcome kayo sa lugar na yun, no? Wala namang entrance fee. May parking fee lang pag motor 5 pesos, 20 pag sasakyan. Yan. Yan, marami tayong bahay na kwento. Upload natin to bukas o next day pag hindi na tayo busy, no? Sarap ng hangin dito. Yun, halos 12 liter yung liters yung ano natin, gas papuntang Bicol. So gumastos lang tayo ng halos 600 kasi medyo mura konti yung gasolina, 55 meron 60. Unlike nung nagbagyo kami, 60 plus yung gasolina, may 65, may 62, kaya medyo napamura tayo ng konti. So gamit pala natin yung Honda Click 150i version 2. So balikan natin, halos 22 liters lang nagastos natin, no? Consume natin. so gagastos din tayo ng 1,000 higit, no? Balikan na Bicol to Antipolo, Antipolo to Bicol, mga 22 liters lang yung nagastos natin, na consume natin na gasolina, no? Yan, halos na nagastos natin na ano, parang 1 to lang, 1,200. Yan, balikan na yun. So except doon sa may ano, siyempre accommodation, kung mag-hotel kayo, pagkain hindi pa kasama yun. Yan, so marami pa tayong mga viewers kaysa na hindi nakapag-subscribe, no? So bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yan para lagi kang notify once may bago tayong upload. Thank you.